Hoy bestie, don't forget ha. Dapat nandito ka na by 3. Paalala ng kaibigan ni Ina sa tawag. Habang nag-aayos siya sa harap ng salamin. Pinindot niya ang speaker mode at pinagpatuloy ang pag-aayos ng buhok gamit ang flat iron. Oo na. Sagot niya habang sinusuklay ang bangs niya para bumagay sa simpleng ayos ng buhok. Baka malate ako ng konti, traffic pa naman. Excuses. Natatawang sagot ng kaibigan niya. Ikaw lang talaga may ganitong energy eh. It's not just any party, okay? Napakunot noo si Ina habang naglalagay ng lipstick sa labi. Ha? Birthday mo lang naman, diba? Umupo siya sa gilid ng kama, kinuha ang maliit na kahon ng relo at nilagay sa kanyang wrist. Pagkatapos, kinuha niya ang regalo at tinignan upang masigurong maayos ang pagkakabalot nito. Basta, trust me, you'll thank me later. May pamisteryosong tono ng boses ng kaibigan bago ito nagpaalam. Napailing siya at pinatay ang tawag. Muli niyang tinignan ang sarili sa salamin. Simpleng cocktail dress ang suot niya. Kulay navy blue. Sakto lang para hindi mukhang OA, pero hindi rin sobrang casual. Inayos niya ang strap ng bag na nakasabit sa balikat at napabuntong hininga. Paglabas ng kwarto, dumiretso siya sa sala para kunin ang susi ng kotse. Pagkasara ng pinto, mabilis siyang bumaba ng hagdan. Habang naglalakad siya papunta sa sasakyan, tumawag ulit ang kaibigan niya. Ina, malapit ka na ba? Everyone's excited to see you. Napataas ang kilay niya pagkatapos may unlock ang kotse. Everyone? What do you mean by everyone? Sino-sino yan? Close ko ba lahat ng guest mo? You'll see. Sagot ng kaibigan. Alam mo kapag ito prank ha? Promise hindi ito prank. Drive safely, okay? At bago pa siya makasagot, binabanan nito ang tawag. Napahawak siya sa sentido at umiling. Grabe naman to. May pa-mystery effect pa talaga. Sumakay siya ng kotse. Inilagay ang regalo sa passenger seat at pinaandar ang makina. Pagkababa ni Ina ng kotse, agad siyang sinalubong ng mga tao naka-formal attire. Napakunot ang noo niya at bahagyang napaatras, habang hawak ang maliit na kahon ng regalo. Excuse me miss, dito po kayo dadaan. Saad ng isang babaeng naka-headset at nagmamadali itong lumapit sa kanya. Hinawakan siya dito sa braso at mabilis siyang inakay papasok. Wait lang. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil sinalubong siya ng maraming matang nakatingin sa kanya. Lahat nakangiti at tila sabik na makita siya. May ilan ding kamera na nakatutok sa kanya. Bride-to-be is here! Sigaw na isang staff at nagpalakpakan ng ilang bisita. Natigilan si Ina doon at napalunok. Halos mabitawan pa niya ang hawak na regalo. Wait, anong bride-to-be? Tanong niya. Agad na lumapit ang isang babaeng mukhang may edad na at mahigpit na hinawakan ang kanyang kamay. Anak, buti at dumating ka na. Akala ko hindi mo na itutuloy. Malumanay nitong wika. Po, hindi po ako. Hindi pa siya natatapos na sumulpot ang isa pang babae. Ma'am Ina, sa wakas, kanina pa namin kayo hinahanap. Bakit di kayo nakagown? The ceremony is about to start. Sunod-sunod ang tanong nito habang nakatingin sa kanyang suot. Napakurap si Ina. Pero hindi ako. Wala na oras para magpaliwanag, ma'am. Mabilis na putol ng coordinator at halos nanginginig pa habang nagsusulat ng detalye. The guests are waiting and si Sir Miguel is already here. Please, kailangan na nating magbadali. Pero hindi nga ako. Muli siyang nagtangkang magpaliwanag. Pero muli siyang naunahan. Miss Ina, please cooperate. Kung hindi, mapapahiya ang pamilya ng groom. Hindi ba? At pinaliwanag na sa inyo ng kapatid ni Sir Miguel? Kaya nag-expect kami ng cooperation mula sa inyo. Teka lang. Hindi ko naintindihan na nangyayari. Sinong kapatid ba at sino si Miguel? Hindi ko nga alam kung sinong binabanggit niyo. Napatingin siya sa paligid.
Doon niya namataan ng isang lalaki nakatayo sa gilid. Matangkad ito, nakataksido, at seryoso ang ekspresyon. Matindi ang titig na ipinupukol nito sa kanya na para bang binabasa siya mula ulo hanggang paa. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng presensya nito. Ito marahil si Miguel. Lumapit ito sa kanya. Is this your idea of joke? Who are you? Malamig na tanong nito. Hindi. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Akala ko birthday ng kaibigan ko to. Birthday? Sumimangot si Miguel at napahawak sa sinturon. Humugot ito ng mahabang buntong hininga. This is my wedding. My wedding. Sino nagsabi sa'yo na ikaw ang papalit? Hindi ko alam. I swear. Pinapunta lang ako dito. At hindi naman, walang nagsabi sa akin na papalit ako sa bride mo. Sila lang nag-assume? Sumabat ang coordinator. Sir Miguel, wala na tayong choice. The press is already outside. If they found out the bride's missing, this will become a huge scandal. Kailangan natin ng plano. Isa pa. Ito na lang ang paraan na naisip ng kapatid ninyo. Siya na nag-isip ng palusot para maging successful ito. Ang alam lang naman nila ay pangalan ng bride, pero hindi ang muka. So, you're telling me I should do this? You're telling me the plan is to make a random stranger pretend to marry me? Singit naman ni Miguel. Please, anak. Bulong ng matandang babae. Ngayon lang naman ito. At saka for show lang naman. Magkunwari na lang muna kayo. Hindi na alam ni Ina kung paano siya napasok sa sitwasyong to. Bumibilis ang tibok ng puso niya at halos hindi siya makahinga. Pero na makita niya ang tensyon sa mukha ng lahat ng tao, para bang wala na siyang pagpipilian. Miss, tulungan mo kami. Kahit ngayong araw lang. We'll take care of everything. Kinagat ni Ina ang labi. Pero wala akong alam dito. Magpapaliwanag kami habang nag-aayos ka. Wala na talagang oras. We beg you. Napalunok siya at bahagyang tumango. Okay, pero sandali lang ha. Hindi pwedeng sabihin sa kanila na may emergency? Mas malala yun. If we announce an emergency, the media will destroy us. My family's reputation will be ruined. Napayuko siya at wala nang masabi. Okay. Kung makakatulong ako, I would do it. Pero kapag may nangyari hindi maganda, kayo ang sisisihin ko. Agad siyang hiniran ng mga staff papunta sa isang silid. Inilapag niya ang regalo sa isang mesa at pinaupo siya sa isang vanity chair. Mabilis na gumalaw ang makeup artist at hairstylist. Relax lang, miss, will make you perfect. Sabi ng makeup artist habang nilalagyan siya ng foundation. Napapikit si Ina at pilit huminga ng malalim. Hindi niya alam kung anong nangyari. Sa totoo lang, hindi niya nga alam kung paano ito nangyari. Sa labas ng kwarto, naririnig niya ang mabigat na boses ni Miguel na nakikipag-usap sa coordinator. Sumilip si Ina sa salamin at nakita ang seryosong ekspresyon ng lalaking ikakasal dapat. Mukhang hindi ito natutuwa sa mga nangyayari. Kinakabahan siya lalo at halos gusto niya nang umatras. Miss Ina, handa ka na ba? Wala na yata atrasan, no? Kabadong tanong niya. Naku, wala na po, miss. Huminga siya ng malalim at tumayo mula sa upuan. Okay. Paglabas niya ng silid, nandoon na si Miguel. Nakahalukip-kip ito at malamig pa rin ang tingin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Let's get this over with. Mariing sabi nito. Miss Ina, handa na po lahat. Kailangan niyo lang pumirma sa marriage certificate pagkatapos ng seremonya. Napakunot ang noo niya at kinuha ang papel. Nang mabasa niya nakasulat halos hindi siya makahinga. Ha? Paano? Pangalan ko to. Wala naman akong kilala dito. Sino nakakaalam ng pangalan ko? Narinig ni Miguel ang sinabi niya at lumapit. Kinuha nito ang papel mula sa kamay niya. Ba't ka ganyan mag-react? You are already here. Dressed up. You're telling me na hindi mo alam ang nangyayari? Hindi ko nga alam. Napalakas ang boses ni Ina. Dahilan para mapalingon ng ilang bisita. I was invited here for a birthday party. Sabi ng kaibigan ko, venue to ng birthday niya.
Napangiwi si Miguel at mariing tumingin sa kanya. Birthday party. Seriously, at naniwala ka? Napakuyom siya ng kamao at hindi napigilang umusog paharap. Hindi ko naman alam na may kakasal pala. At ba't pangalan ko to nasa certificate ha? Sino bang gumawa nito? Napahawak si Miguel sa sentido. You think I have time to set up something this ridiculous? Wala akong pakialam kung anong pangalan mo. My fiancé is missing. And now I'm forced to stand here with you. Forced? So ako pa ngayon may kasalanan? Umiling si Miguel at napabuntong hininga ng mas malalim. If the shoe fits? Excuse me? Ako nga to napilitang pumayag dahil wala kayong bride tapos ako pa sinisisi mo? Because you're standing in her place. You're making this look like some cheap stunt. Cheap? Kumawala sa labi ni Ina ang maikling tawa na puno ng inis. Kung ayaw mo sa iskandalo, sabihin mo na lang sa lahat na wala kang bride. Diba? Napakasimple pero hindi mo magawa, diba? Kasi takot ka sa iskandalo. May mga bisita na nagbubulungan at mukhang naaaliw sa tensyon sa altar. Sinubukan ng pare na itaas ang kamay para patigilin sila. No, father. Let them talk. Bulong ng isang bisita na hindi napigilang tumawa. Would you just stop talking into your part? You're already dressed like a bride. You don't need your drama. Napahagat labi si Ina at marahas na huminga. Kung alam mo lang kung gaano ako nalilito ngayon, I don't even know where my best friend is. Napatingin siya sa paligid at umaasang makikita ang kaibigan. Ngunit puro mukha na estranghero ang bumungad sa kanya. Baka siya rin may pakana nito. Conveniently missing. Just like my bride. Hindi siya ganyan. She wouldn't do this to me. Then how would you explain this? Iwinagayway ni Miguel ang certificate sa harap niya at pinakita ang pangalan niya doon. Someone you knew made this. Alam nilang pangalan mo. Alam nila kung paano ka dadalhin dito. Don't tell me hindi ka kasama dito. Kasama? Ano ba sinasabi mo? Wala akong alam sa kalokohang to. You're loud. You're rude. At kung galit ka, mas galit ako. Pinagsuot niyo ako ng gown, nilagyan ng makeup, tapos sisigawan mo ako sa harap na altar? Saglit na natahimik si Miguel at tinignan siya ng diretsyo. Kita sa mata nito ang frustration at pagod. You're brave for someone na hindi dapat nandito. Hindi ko kailangan ng validation mo. I just want to get through this without looking stupid. Fine. Let's get this over with. Nilingon nila ang pare na halatang hindi alam kung itutuloy ba ang seremonya o hindi. So tuloy pa po ba tayo? Sabay silang sumagot. Tuloy na. Natawa ang ilang bisita at nagbulungan muli. Ang ilan nagsimula na maglabas ng cellphone para kunan sila ng video. Si Ina na kahit galit. Pinilit kumiti ng bahagya para maitago ang tensyon. Si Miguel naman, nanatiling seryoso. Hindi man lang tiningnan ng mga bisita. Habang binibigkas ng pare ang unang linya ng seremonya, kumakabog ng husto ang dibdib ni Ina sa kaba. Lumingon siya kay Miguel at sinadyang ibulong. This better not be permanent. Bahagyang yumuko si Miguel at sumulyap sa kanya at sumagot. Trust me, I want this over more than you do. Matapos na nakakapagod na seremonya, agad na hinila ni Ina ang lilalim ng gown niya at nagmamadaling naglakad papalayo sa altar. Ramdam niya ang bigat ng tinginan ng mga bisitang mukhang naguguluhan pa rin sa nangyayari. Miss Ina. Malamig ang boses ni Miguel mula sa likuran. Hindi siya tumigil sa paglalakad. Teka lang. Tapos na ang palabas. Mister? I'm going home. Umabante ito at mabilis siyang hinarangan. You're not going anywhere. May reception pa. Guests are waiting. Hindi ba tapos na ang kasal? Ayoko na. Uuwi na ako. Di pwede. You'll stay. Why would I? Wala akong kinalaman dito. Naipit na ako sa gulo niyo. Naglabas ng cellphone si Miguel at walang sabi-sabing tinay pang ilang numero. Give me your account details. Ha? Ano sinasabi mo? Account number. Now. Ba't ko ibibigay? I said now. Napasinghap siya at marahas na kinuha ang cellphone sa clutch bag niya. Mabilis niyang tinay pa ang account number at iniabot sa lalaki. Tumango lang si Miguel at muling nag-type pagkatapos ipinasok ang cellphone sa bulsa ng tuxedo. Hindi nagtagal,
Nagkaroon ng notification sa cellphone niya. Nang makita niya ang laman ng mensahe mula sa bangko, halos mabitawan niya ang cellphone. 5 million? Mahina niyang bulong. Tumikim si Miguel at tinignan siya ng malamig. Consider that as your payment for cooperation. Now behave and go to the reception. Natigilan siya at muling tumingin sa screen. Saka in-scroll ang confirmation message. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Ngayon lang siya nakatanggap ng ganon kalaking halaga. 5 million? Just to play your pride? Mahinang sabi niya na hindi makatingin kay Miguel. Just to shut you up. So to you, I'm just a paid actress? Yes. Wala iba makakaalam na hindi ikaw ang bride. You'll smile, you'll sit beside me, and eat. That's it. Umigting ang panga ni Ina at napakuyom siya ng kamao. You really don't like me, do you? Hindi kita kilala. And frankly, I don't want to. Napangisi siya at naglakad ng marahan papalayo. Fine, kung gusto mong ganyan, edi ganyan. Mabilis siyang sinundan ni Miguel. Don't test me. We have an image to protect tonight. Kung wala ka pang plano mag-quit sa papel na to, sumunod ka na lang. Napahinto si Ina at humarap dito, habang hawak-hawak ang laylayan ng kanyang gown. I don't like your tone. Hindi ko rin gusto ang nangyayari, pero kailangan natin kumilos. Pagpasok nila sa reception, tumayo na ang mga bisita at pumalakpak. Pinilit ni Ina ang sarili ng ngumiti. Kahit halata sa mata niya, ang pagkalito at kaba. Naupo siya sa tabi ni Miguel na tila hindi siya pinapansin. Nakaupo ito ng tuwid, nakangiti sa mga bisita, ngunit malamig at walang emosyon kapag nakatingin sa kanya. Sir Miguel, congratulations. Bati ng isang Ginoo, sabay hinawakan ng kamay ng lalaki. Such a beautiful bride. Thank you. Malamig na sagot ni Miguel. Napayuko na lang si Ina at kinuha ang baso ng tubig. He's rude. Bulong niya sa sarili. Don't talk. Just smile. Masyado ka pa namang maingay. Then maybe you shouldn't have married me. Believe me, I wouldn't have. Kung may choice lang ako. Bahagyang nanikip ang dibdib niya sa sinabi nito. Huminga siya ng malalim, tinaas ang ulo at pilit pinanindigan ang dignidad niya. Kung pinipilit siya nitong kumilos sa parang bride, gagawin niya yon ng taas noo. Sir, may lumabas sa balita. Lumipat ang isa sa mga tauhan ni Miguel palapit sa kanila. Iniabot ang cellphone. Binasa ni Miguel ang headline. At kita sa mukha nito ang pamumula dahil sa galit. Ano sabi? Matagal na nakatitig si Miguel sa screen bago ito sumagot. She ran away. She's in another country with someone else. Wait, you mean your real fiancé? She left. She wasn't kidnapped. She left me. Wow, that's harsh. Napapikit si Ina at uminom ng tubig para pakalmahin ang sarili. Nang ilapag niya ang baso, marahas itong tinapik ang tuhod niya gamit ang sariling kamay. Ano ba? Halos pabulong na sigaw ni Ina at mabilis na tumingin dito. Ngumiti ka. Kanina pa nakatingin ang mga bisita. At mukha kang galit na galit. Mukha lang? Talagang galit ako. Kung di mo lang ako pinilit dito, baka nasa bahay na ako, kumakain ng cake. Hindi mo ba naiintindihan na hindi lang ako nakasalalay dito? Napairap si Ina at bahagyang yumuko. Alam mo, may mas madali sanang solusyon. Sabihin mo lang yung totoo. Simple lang, di ba? Ang daming lalaking iniiwan ng bride nila. Hindi lang naman ikaw. And do you think it's easy? Kung ganyan lang kadali, matagal ko nang ginawa. Hindi mo kasi naranasan maging sikat. Wow edi ikaw na. Pero kung hindi dahil sa pagpayag ko, hindi maliligtas sa mukha mo ngayon, mister. Bumuntong hininga si Miguel at bahagyang umiti ng pilit. Kung tutuusin, ang galing mo nga eh. Hindi halatang hindi ka ang totoong bride. Namilog ang mga mata ni Ina. Compliment ba o insulto? Kasi parang mas insulto yung dating sa akin eh. Bakit? Gusto mo bang purihin pa kita? Umangat ang kilay ni Miguel. Fine. You look presentable.
Napatulala siya at agad tumikim. Presentable? Yun na yun? Hindi mo man lang masabi na maganda ako? Saglit na natahimik si Miguel at sumandal sa upuan. Kung sasabihin ko ba maganda ka, titigil ka na sa kakasagot sa akin? Depende. Baka sakaling tumigil ako ng kahit konti. Nagtagpo ang kanilang mata at doon nakita ni Miguel ang bahagyang pamumula ng kanyang pisngi. Umiling ito ng marahan. Fine. You're beautiful. Mabilis na napalingon si Ina sa gilid at tinakpan ng labi ng basong hawak niya. Late ka na. What do you mean late? At least nasabi ko, dapat ka masaya ka na eh. Ang sungit mo pa rin kahit tigbibigay ka ng papuri. Para ka may allergies sa kabaitan. Bago pa makasagot si Miguel, lumapit ang isa sa mga bisita at kumaway. Sir Miguel, kiss your bride naman. Nang marinig yun, ang laki ang mata ni Ina. Excuse me? Anong kiss? Tumikim si Miguel at sinadyang lapitan ang tenga niya. Calm down, palabas lang naman. Aba, kung palabas lang dapat may talent fee ulit. Hindi ako pumayag sa... Hindi na natapos ang pagsasalita niya dahil mabilis lumapit si Miguel at idinampi ang labi sa gilid ng pisngi niya. Mabilis lang, pero sapat para magtilian ang mga bisita at pumalakpak. Hoy, wala sa usapan yun ah. Napahawak si Ina sa pisngi. Halos mapatayo sa upuan. Relax, pisngi lang naman. Pisngi? Kung di ko lang iniisip na may kamera dito, baka nasampal na kita. Kung ginawa mo yun, mawawalan ka na hanap buhay. Mapapahiya ka at babayaran mo ko. At baka hindi lang 5 million. Napakurap si Ina at tumango ng marahan. Okay, hindi ko na uulitin. Nang bablackmail ka na eh. Lumapit ang isang matandang bisita at ngumiti sa kanilang dalawa. Napakaganda ng love story ninyo, iho. Paano kayo nagkakilala? Napakurap si Ina at bago pa makasagot si Miguel, sumabat na siya. Long story po. Nakakahiya nga eh. Kasi parang telenovela. Tumango naman si Miguel. Na-meet ko siya sa coffee shop. Nag-away kami sa counter kasi pareho namin gusto yung huling slice ng blueberry cheesecake. At doon nagsimula ang lahat? Opo, sabi ko sa sarili ko. Grabe, ang sungit naman ng babaeng to. Pero ayan, ngayon asawa ko na. Narinig niya ang impit na tawa mula sa babae. Tama. He was also annoying. But here we are. Nagbulungan ng mga bisita at kinikilig sa kwento nila. Si Ina naman, pilit pinipigilan ng sarili na matawa sa pag-arte nila. Pagkaalis ng lalaki, humarap siya kay Miguel. See? I saved your company's image in less than 5 minutes. Tumangutango naman ang binata. I'll give you that. Pero kanina ko pa iniisip yung isang tanong na hindi ko masagot-sagot. Sino yung binabanggit nila na kapatid mo? Paano niya nalaman ang buong pangalan ko? Nandito ba siya? Kailangan ko siya makausap. Biglang sumeryoso si Miguel. Hindi ko alam kung ano sinabi niya kay mom. Nagulat na lang ako na may kapalit na. At wala siya dito kaya hindi mo siya makakausap. No worries. Magkikita pa rin naman kayo. Pero bago yun, baka annulled na tayo. Nag-aayos si Ina ng mesa sa maliit niyang inuupahan. Bumalik na siya sa dati niyang buhay matapos ang magulong kasal. Nakasalampak siya sa upuan habang hawak ang cellphone at paulit-ulit na binabasa ang chat ng best friend niyang si Lyra. Promise, Ina, I didn't set you up. I swear. Hindi ko alam na may gano'ng eksena. At saka nasa tabing building ang birthday party. Meaning mali ka ng lokasyong pinuntahan. It's not my fault, okay? Napairap siya at pinindot ang voice note. Huwag mo ako niloloko, Lyra. Yun ang binigay na address mo. Nagtanong na rin ako sa mga staff ron kung may nagaganap ng birthday party pero wala. Nung tinawagan kita, Ken, at bilich ka na. Ngayon ka lang sumagot pagkatapos ng kasal. Masyado kang suspicious, babae. Ikaw talaga ang unang suspect dito. Kung di tayo magkaibigan, baka sinabunutan na kita. Grabe ka naman. Pero Ina, tingin ko kailangan mo yan. Malay mo para sa'yo talaga yung kasal na yan.
At di mo talaga dininay ha? Kapag nagkita tayong dalawa, sasakalin talaga kita. Pinatay niya ang tawag. Sinubsob ang mukha sa unan. Wala talagang trip ang babaeng yun. Kung siya nag-setup sa akin, meaning kapatid niya si Miguel. Pero wala naman siyang binanggit na may kapatid siyang lalaki ah. Posibleng siya nagbigay ng pangalan ko. Pero sino ang kapatid ni Miguel? Sa sinasabi nila. Kinagabihan, napagdesisyonan niyang lumabas upang bumili ng kape. Habang nakapila siya sa isang sikat na cafe sa mall, napansin niya ang bulungan at sulap ng mga tao sa isang sulok. May mga staff na nakasunod at ilang cellphone na nakatutok. Sa kumpulan nilang tila isang kilalang tao. Nagkibit-balikat siya at nag-scroll sa phone habang hinihintay ang order. Hindi niya napansin ang papalapit na matangkad na lalaki hanggang sa naramdaman niyang may kamay na nakapatong sa balikat niya. Love, ba't nandito ka? Napalingon siya at muntik na mahulog ang cellphone na makita si Miguel. Nagtilian ang ilang babae. May nagpa-picture pa. Napansin niyang lalo siyang pinagmasdan ng mga tao. Miguel, anong ginagawa mo? Hindi siya nakapagtapos sa pagsasalita. Nang biglang pinulupot ito ang braso sa kanyang bewang at nagsalita. I missed you. Sabi nito, sabay halik sa kanyang sentido. Smile. May mga kamera. Bulong ng lalaki habang nakangiti sa mga nakatingin. Napilitang umiti si Ina at mahina siyang tumawa. Nabaliw ka na naman. Bulong niya sa lalaki. Thank you. Balik ni Miguel, saka siya bahagyang inalalayan papunta sa table. Ba't mo ginagawa to? Pwede ka naman maglakad mag-isa. Because people talk. At kailangan nating panindigan ang kasal natin. Ayoko ng chismis na iniwan agad ako na asawa ko. So gagamitin mo talaga ako para sa image mo? Yes. At least bayad ka. Wow, thanks for reminding me, Mr. CEO. You're welcome. Napangiti ito ng bahagya, ngunit agad ding bumalik ang malamig na ekspresyon. Hindi niya napigilang mapailing dahil sa nangyari. Habang naghihintay ng order, napansin ni Ina ang mga taong pasulyap-sulyap sa kanila. Alam mo ba may mga nagvi-video sa atin? Bulong niya kay Miguel. Mas madali sila maniniwala na masaya tayo dahil bagong kasal kung ganon. Hindi pa nga kita nakikitang sumaya eh. Pilit na pilit pa yung ngiti mo. Bahagyang natawa si Miguel at tinitigan siya pagkatapos. Like this? Ngumiti ito ng totoo kaya sandaling napako si Ina. Wow! Ayan, look at yourself, mas gwapo ka. Finally, a compliment. Kala ko puro insulto lang kaya mong sabihin. Pagkatapos nilang kumain, inalalayan siya ni Miguel palabas ng cafe. Hawak nito ang kamay niya na parang natural lang sa kanila. Miguel, just so you know, wala sa plano kang pumasok sa ganitong buhay. Wala rin akong plano makasama ang isang babaeng masyadong maingay at puro na lang reklamo. Sumasakit tenga ko. Grabe ka. Kung makapagsalita ka parang nagsasuffer ka talaga. Medyo. Pero hindi na rin ganun kasama. Gabi na at tahimik ang maliit na apartment ni Ina. Humiga siya sa kanyang kama, suot ang maluwag na t-shirt at shorts. Kakapikit lang ng mata niya na makarinig siya ng malakas na katok sa pinto. Napabangon siya at nagdadalawang isip kung bubuksan yon. Sino yan? Sigaw niya mula sa loob. It's Miguel. Kumurap ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo dito? Buksan mo muna. Hindi pwede. Matutulog na ako. Hindi mo pa nga binubuksan ang pinto eh. May halong inis sa boses nito. Huminga siya ng malalim at marahas na tinanggal ang lock. Pagkabukas ng pinto, bumungad ang CEO na naka-casual na shirt at sweatpants. May dala pa itong overnight bag. Hindi ba may sarili ka namang bahay? Ba't nandito ka? Suspicious ang board members. May mga nagtatanong kung bakit wala akong kahit isang picture kasama ang asawa ko sa bahay. So I'm here for a proof. Proof? So plano mo dito ka titira? Hindi. Matutulog lang ako ngayon dito. My sister insisted. By the way. Seryoso? Yung kapatid mo pa may pakana nito? Apparently. She likes you better than the original fiancé. Umupo ito sa maliit na sofa. Tumayo naman ito maya-maya
at naglakad papunta sa kitchenette. May pagkain ka ba dito? Excuse me? Apartment po ba to? Kung makatanong ka dyan, ang dami mong pagkain sa mansyon nyo tapos maghahanap ka na makakain dito? Why not? Di ka naman siguro namumulubi, di ba? Wala ka bang kahit instant noodles? Pwede ba umupo ka na lang? Wala ka makakain dito maliban sa tinapay at peanut butter. Perfect. Kinuha nito ang tinapay at umupo ulit sa sofa. Saka kumakain na parang kampante sa lugar. Napabuntong hininga siya. Para kang walang sariling bahay. Mas gusto ko dito. Mas nakakahinga ako. Napatingin siya rito at bahagyang napatigil. Sa unang pagkakataon, nakita niya si Miguel na walang posture ng isang CEO. Para lang itong normal na lalaki na nakayapak at kumakain ng tinapay at nakasandal sa sofa. Ba't ka nakatingin? Nakataas ang kilay nitong tanong. Wala. Nagugulat lang ako, marunong ka rin maging normal. Thanks. Dapat masanay ka na simula ngayon. Bibisita na ako dito. Ayoko nga. Masyado ka maingay. At parang tatagal naman tayo, di ba? Sure ako magsasawa ka rin sa akin. Lalo na sa setup na to. Umangat ang sulok na labi ng lalaki at umiling. Hindi ko alam kung magsasawa ako o ikaw. Pero let's see. Napairap siya at tumalikod. Saka pumasok sa maliit na silid para kumuha ng kumot na pwedeng gamitin sa sofa. Sa pagmamadali, hindi niya napansin na nakabukas pa pala ang zipper ng kanyang shorts. Pagbalik niya sa sala, bigla siyang napatigil na mapansing nakatitig si Miguel sa kanya. Ano? Umubos si Miguel at bahagyang umiwas ng tingin. Wala. Ano nga? Ba't ka ganyan makatingin? Your zipper. Mahinang sagot ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ina. What? Agad siyang napatingin sa kanyang shorts at muntik nang mapatili nang makitang totoo nga. Napaatras siya at halos mabitawan ang kumot sa hiya. Sabay takbo pabalik ng silid at sinara ng malakas ang pinto. Narinig niya ang mahinang tawa ni Miguel mula sa sala. Calm down. Di naman ako stranger, wife. Wife ka dyan. Buwisit ka. Maagang nagbihis si Ina at halos lumipad papunta sa kumpanya ni Miguel. Ilang linggo na nang tinatanong ito tungkol sa annulment papers pero puro dahilan lang ang nakukuha niya. Minsan, busy. Minsan naman, may ibang inaasikaso. Minsan naman daw masyadong komplikado. Komplikado pala ha? Bulong niya sa sarili habang makasakay sa elevator. E di gawin nating mas komplikado? Pagbukas ng pinto sa executive door, agad siyang napansin ng mga empleyado. May mga bumubulong, ngumingiti, at halos lahat bumabati. Good morning, Mrs. Reyes. Napahinto siya. Ha? Anong Mrs. Reyes? Ngumiti lang ang receptionist at tinuro ang malaking frame sa dingding kung saan may litrato silang dalawa ni Miguel na magkahawak kamay. Napanganga siya at halos mabitawan ang bag. What the heck? Mahina niyang bulong. Dumiretso siya sa opisina nito at pagbukas ng pinto, naabutan niya ang CEO na nakaupo sa swivel chair. Nakataas ang isang kilay nito at parang alam nitong darating siya. Wow, nag-effort ka talagang pumunta dito. Malamig ang tono nitong bungad. Miguel, bakit may picture tayo sa buong kumpanya? At ba't nila ka tinatawag na Mrs. Reyes? Because you are. Legally speaking, asawa kita. Fake lang naman yan ah. You're not a fake wife, Ina. Legal lang kasal natin. Bakit ba gustong-gusto mong mapawalang bisa to? Dahil hindi naman ako dapat ang pinakasalan mo, di ba? At saka hindi ba mahal mo yung totoong fiancé? Hindi ko siya mahal. Natahimik si Miguel habang nakatitig lang sa kanya. Doon siya napakurap. Ano ibig mo sabihin? Sinubukan ko pero wala akong naramdaman. Kahit kailan, hindi ko naramdaman ang tinatawag nilang love. It was an arrangement. Practicality. Parang huminto ang oras para kay Ina. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Pero bago pa siya makapagsalita, lumapit pa si Miguel at tumingin sa mata niya. Pero ikaw? Iba ka. At bahagya itong umiti. Ibibiro ka ba?
Do I look like I'm joking? Since you came into my life, I feel something new and real. Miguel, huwag mo tong gawing biro. Hindi mo ako kilala. Then let's get to know each other. Why are you so eager to annul this marriage when we haven't even tried? Miguel, Let's try, Ina. Let's try being a real couple. napahagat labi siya. Bakit pa ba ito ginagawa? Because I don't want to lose you. Nagulat siya sa diretsahan nitong pahayag. Nakatingin si Miguel sa kanya na para bang yun ang pinakatotoong salitang sinabi nito sa buong buhay. I'm not letting this marriage go. Not when I'm finally feeling something real. Kung may nararamdaman ka na, then masyado ka mabilis. Hindi rin ako naniniwala sa love at first sight. Imposibleng yun ang naramdaman mo sa akin. Kasi ang suplado mo ng unang pagkikita natin. Feeling ko ayaw na ayaw mo ako makasama. Tapos sasabihin mong may nararamdaman ka? Sinong maniniwala doon? Totoo naman. You were noisy, stubborn, and very unpredictable. Hindi kita maintindihan. Pero habang tumatagal, doon ko naramdaman na ikaw lang ang naglalabas ng bagay na hindi ko alam na meron ako. Huwag mo ang gawing parang fairy tale to. Totoo ang buhay na to, Miguel. Hindi porket may kilig o kakaibang nararamdaman ka, ibig sabihin love agad. Pwede namang curiosity lang. O baka dahil bago lang ako sa paningin mo. Curiosity. Kung curiosity lang, matagal na sana nawala. Pero hanggang ngayon nandito pa rin. At lumalalim pa. Napabuntong hininga si Ina. Tinabig ang kamay nitong nakahawak sa kanya. Ang kulit mo. Hindi lahat ng bagay kailangan pilitin. Kung may nararamdaman ka, okay fine. Pero ako I'm not sure. At hindi mo ako pwedeng diktahan kung kailan ako dapat makaramdam. Hindi kita dinidiktahan. I'm asking you to give us a chance. Hindi ko sinasabing mahalin mo ako ngayon. Pero wag mo isara ang pinto bago pa tayo magsimula. Miguel, ang hirap mong kausap. Para kang bata na ayaw matalo. Ganun talaga kapag may gusto. Ang yabang mo. Hindi porket sinabi mong gusto mo ako, dapat bumigay na agad ako. Di ko sinabing bumigay ka agad. Ang gusto ko lang, huwag ka munang humingi ng annulment. Yet, let's try. Kapag di gumana, then fine, I'll let you go. So gusto mo parang trial version muna. Kung ganun ang tawag mo, oo. Trial version. But I'm hoping, maging unlimited. Puwisit ka. Sa bandang huli natawa na rin si Ina. Hindi ka rin talaga maintindihan minsan, no? Pero Miguel, kapag nag-say ako, hindi ko may papangako na magiging okay tayo palagi. Pwedeng masaktan kita. Pwedeng ako rin. Pwedeng magkalabuan tayo. I know. Pero gusto ko pa rin subukan. Ina, minsan na ako maging ganito kasigurado. At kung di talaga gumana, Then we'll know. At least di tayo nagsaya ng pagkakataon. Pero kung di natin susubukan, baka habang buhay mo iniisip kung ano nangyari, kung di mo ako tinulak palayo. napanganga si Ina at natigilan. Hindi niya may tatangging may tama ang mga sinabi nito. Naramdaman niya ang init sa kanyang pisngi at mabilis na umiwas ng tingin. Dami mo talagang alam? So, deal? Pinag-cross niya ang mga braso at nag-isip na ilang segundo. Fine. Walang annulment sa ngayon. Napangiti si Miguel at tila nakahinga ng maluwag. Good. That's all I'm asking. Pero, kapag nagloko ka, kapag napagod ako, o kapag nainis ako sa'yo ng sobra, huwag kang umasa na papayag ako magtagal. Gets? Nagtaas ng dalawang kamay si Miguel na parang sumusuko. Gets. Pero sigurado ako hindi ka mapapagod sa akin. Wow, confidence is real. Sarkastikong sabi niya, pero ngumiti pa rin kalaunan. Lumipas ang ilang buwan, tila wala ring nagbago sa kanilang pagsasama ni Miguel. Sa kabila ng pagiging mag-asawa sa papel, nanatili itong magalang at maingat. Walang kahit anong hindi kanais-nais na ginawa, at kung paano ito noon, ganun pa rin ngayon. Sa isang Sabado ng hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa ina ni Miguel na nagyayayang dumaan siya sa bahay ng pamilya nito.
Hindi niya pinaalam yun kay Miguel. Ang alam lang niya, magandang pagkakataon nito upang mas makilala ang pamilya ng asawa niya. Pagdating sa bahay, sinalubong siya na isang pamilyar na tawa. Ina? Halos matulala siya nang makita ang kanyang matalik na kaibigan. Napatakip siya ng bibig at mabilis na lumapit dito. Lira, anong ginagawa mo dito? Dito ako nakatira. Well, dito kami nakatira. Bago pa siya magtanong, lumabas ang isang babaeng may bitbit na tray ng juice at ngumiti. Ina, I'm so glad you came. Bati ng ina ni Miguel. Opo ma'am. Thank you po for inviting me. Habang nakaupo sila sa sala, halos mapatigil si Ina sa paghinga ng bumaling kay Lira. Ina, hindi ko alam kung paano ko sasabihin to. Pero kuya ko si Miguel. I knew it. Yeah, he's my brother. So for sure, you know about the wedding. Hindi ba kasi ikaw may pakana? May pa voice note ka pa. Of course, Ina. Ako may plano nun. Actually, ako yung nagpasimuno talaga. I know. I just want to know. Ba't mo ginawa yun? Gusto ko lang ipakita kay kuya na may mas mabuting babae para sa kanya kesa sa babaeng yun. Babaeng yun? You mean yung ex niya? Ayoko talaga sa kanya. Alam ko rin na walang nararamdaman si kuya sa babaeng yun. At ikaw ang napili ko ipakilala kasi alam ko mabait ka. At gusto talaga kita maging kapatid. Hindi lang best friend. Sorry talaga. Halos hindi na makapagsalita si Ina. Naghahalo ang nararamdaman niya. Narinig niya ang boses ni Miguel mula sa pinto. What's going on here? Kuya, I told her everything. So you know. And honestly, I'm glad she did. Di ka ba galit sa kanya? Umiling si Miguel at kinuha ang wallet. Sabay inilabas ng ilang makapal na pera at inabot kay Lira. Thank you, Lira. Halos tumili si Lira sa nakita. Wait, seryoso kuya? Miguel, seryoso ka ba? Binayaran mo siya sa setup na to? Of course, because she brought me to you. Grabe ka. Parang binili mo lang ako sa palengke. Kung ganun, ikaw na ang pinakamahal kong nabili. Miguel naman eh. Aniya sabay hampas sa braso nito. Natawa si Lira at sabay na silang napangiti kalaunan. Lumingon si Ina at nakita niyang nakangiti lang ang ina ni Miguel. Sweet niyo. Masaya ako ikaw na pangasawa ni Miguel. Hindi alam ni Ina kung paano tatanggapin ang mga papuri. Para bang lahat ng galit na naisip niya kay Miguel ay nawala nang makita niyang kalmado lang ito. Walang bahid ng sama ng loob, kahit pa nilaro ito ng sariling kapatid. Pagkatapos ng maikling hapunan, kasama ang pamilya, nagyaya si Miguel na umalis sila sandali. Paglabas nila ng bahay, sumakay sila sa sasakyan nito. Tahimik lang si Ina habang nakatitig sa labas ng bintana. Hey, you're quiet. Hindi ko lang akalain na ganito para lahat. Feeling ko pinlano lahat ng tao ang buhay ko maliban sa akin. Hinawakan ni Miguel ang kamay niya habang nagmamaneho. Kung di nila pinlano, hindi kita makikilala. So I'm not complaining. Miguel, hindi mo ba ako pinaglalaroan? Never. Alam mo bang para ako patuloy na in love sa'yo? That's the point, isn't it? Huminto sila sa isang maliit na cafe na bukas pa kahit gabi na. Naupo sila sa isang sulok habang umiinom ng kape. Pinagmamasdan siya ni Miguel habang humihigop siya ng mainit na latte. Stop staring. I can. You're beautiful. Napangiti siya at tinakpan ang mukha niya. Miguel naman eh. Kasama ni Ina si Miguel sa isang event na isa sa mga proyekto ng kumpanya nito. Tahimik lang siyang nakasunod sa asawa habang busy ito sa pakikipag-usap sa mga board members at bisita.
Hindi niya alam kung bakit tila kumakabog ang dibdib niya nang mapansin niyang may babaeng papalapit kay Miguel. Isang babaeng hindi may kakailang sopistikada. Mula sa suot nitong designer dress hanggang sa eleganteng ayos ng buhok. Miguel! Malambing na bati ng babae sa bayakap dito. Ngumiti si Miguel sa babae. Ina. Mas lalo siyang natigilan. What? Mahina niyang sigaw. At halos mabulunan pa sa sariling laway. Huwag mong sabihin na ikaw ang fiancé niya. Totoo talagang magkapangalan tayo? Ngumiti ang babae sa kanya. Oh, hi! Ikaw pala ang asawa ni Miguel. Nice to finally meet you. Napanganga na lang si Ina. Hello, ako nga. Ang ganda mo pala. I can see why Miguel fell for you. Hindi makapagsalita si Ina at napatingin na lang kay Miguel. Inabot nito ang kamay ng babae at ngumiti. I'm glad you're happy now. Congratulations sa engagement mo. And about the sponsorship, don't worry. It's covered. Your wedding's on me. Wait lang, ano sponsorship? Anong kasal? Sabat ni Ina. Napangiti na lang ang dating fiancé ni Miguel at nahihiyang tumingin sa kanya. Yes, I'm getting married to someone else. At si Miguel siyang sponsor ng buong kasal ko. Gusto niya kasing magpasalamat na hindi ko siya pinilit sa relationship namin dati. It's a relationship na hindi talaga para sa amin. So kayo naghiwalay. Pero ikaw ang gumastos sa kasal niya? Yeah, why not? She deserves to be happy. Di ka galit sa kanya? Di ka man lang nasaktan? I wasn't in love with her. We were both convenient, and now she's happy. That's what matters. Wow! Kakaiba ka rin, Miguel. Tumawa ang babae at hinawakan ang kamay niya. You're lucky, you know? Di ko naisip na capable pala siyang magmahal ng ganito. Para siyang natulala sa sinabi ng babae. Salamat. Pero hindi ko rin alam kung ano mararamdaman ko ngayon. Parang gusto kong tumakbo. No need. I'm rooting for you too. Habang nag-uusap sila, nanatiling kalmado si Miguel at parang aliw na aliw sa reaksyon ng asawa. Nang makaalis ang dating fiancé, napabuntong hininga si Ina at mabilis na kinurot ang braso ni Miguel. Aray, ano bang problema mo? Anong problema? Miguel, sino ba namang asawa ang gusto makita ang ex-fiancé ng asawa niya at malaman na ikaw pa mismo magsusponsor sa kasal nila? Do you even realize how that sounds? It sounds generous. It sounds mature. Miguel naman eh. Ako lang ba to? Parang ako pa yung hindi normal dito. You're adorable when you're jealous. Hindi ako silosa. Really? Then ba't ka nanginginig habang pinapanood mo kami mag-usap kanina? Ayoko na. Wala na ako laban sa'yo. Umiling siya at tinakpan ang mukha niya. So you admit it? Nagsiselos ka? Miguel. Oo na, fine. Jealous. Happy? Humagal pa kito ng tawa at hinawakan ang kamay niya. Very. Miguel, wala ka man lang bang pride? Ginastusan mo yung kasal ng ex mo? Pera lang yun. Ikaw ang pinakamagandang investment na ginawa ko sa buhay ko. At saka, she deserves her happiness. I deserve mine. Nasa harap ko na yung tao nagpapasaya sa akin, ba't ko pa sisirain yun? Miguel, I hate you. Nakakainis ka pero... Pero sweet ka rin minsan. I'll take that. Namilog ang mga mata ni Ina nang hinalikan nito ang kamay niya. Mabilis siyang napatakip sa muka. Tumigil ka na nga, ang daming tao dito eh. Let them see. Mas gusto ko nga na makita nila ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Halos matunaw si Ina sa mga salitang yon. Sa loob ng ilang buwan na magkasama sila. Ngayon lang niya naramdaman ng buong tiwala niya kay Miguel. Nasa apartment ngayon si Ina habang nakaupo sa sofa. Nagrereklamo siya sa best friend niyang si Lyra sa tawag. Tinatawanan naman siya nito. Kasi natutuwa talaga ito sa nangyayari sa kanila ni Miguel. Kuya ko yun. Alam ko maartihan kahit sa halik. Hindi yan basta-basta humahalik.
Hindi mo alam kung ilang babae na ang tumambling sa harap niyan pero hindi man lang niya pinansin. Lalo na dismaya si Ina. So pati ako ganon. Kahit asawa niya ako, wala man lang special treatment. Tumigil ka nga dyan. Alam mo baka pinoprotektahan ka lang niya. Malay mo sobrang torpe lang. Napailing si Ina at pinatayan tawag. Pero hindi siya matahimik. Pakiramdam niya pinaglalaroan lang siya ni Miguel. Kinabukasan, sabay silang bumaba sa opisina ng kumpanya ni Miguel. Maayos itong nakasuot ng suit habang siya, nakadress. Yun ang binili sa kanya ni Miguel. Habang naglalakad sila, ramdam niya ang mga matang nakatingin sa kanila. Lalo na't kilala ang CEO na halos walang babae sa buhay. Pagka-uwi nila, hindi na siya nakatiis at nagsalita na. Miguel, may tanong ako. What is it? Ba't minsan hindi mo ako hinalikan? Napatingala si Miguel at tumaas ang kilay. I kissed you on the forehead. Forehead? Hindi halik yun, para yun sa lola eh. O kaya sa pamangkin. O sa aso. That's not romantic, Miguel. So you're mad because I don't kiss you on the lips? Yes. Matagal na tayong kasal. Pero wala man lang spark na galing sa isang halik. Wala ka bang pakialam sa akin? Napabuntong hininga si Miguel at tinabi ang laptop. Ina, hindi mo naintindihan. Pero bago pa ito makapagsalita, bigla niya itong hinila at hinalikan sa labi. Napamulagat si Miguel at halos umatras. Anong problema mo? Parang nandidiri ka. Saad ni Ina. Sa galit na ekspresyon. At nasaktan siya sa naging reaksyon nito. Di naman sa ganan. Hindi. Ba't parang gusto mong tumakbo? Alam mo ba kung gaano kahirap gawin yon? Pinili kong mahalin ka at ito pa makukuha ako? Ina, please. Hindi ako nandidiri. Natatakot lang ako. Alam kong kapag nahalikan kita, hindi na ako titigil. Excuse me? Alam kong kapag hinalikan kita, hindi ko na kayang pigilan ang sarili ko. Natatakot akong baka mawala ka sa akin kung di ko makontrol yung nararamdaman ko. Natulala siya sa sinabi nito. Hindi siya makapagsalita. Pero since sinimulan mo na, bigla siyang natigilan nang hinila siya nito at siniil ng halik. Sa mas matinding paraan at mas matagal. Simula noon, parang naging ibang tao si Miguel. Sa bawat pagkakataon, palagi siya nitong hinahalikan kahit simpleng pagdaan sa kusina, kahit nasa sasakyan, kahit nasa elevator, kahit pa nasa publiko, tila wala na itong pakialam sa mga tao. Miguel, tama na, tigilan mo ngayon, ang daming tao. Ngumisilang ito at muling hinalikan ang kanyang pisngi. Let them see. I want them to know you're mine. Nagsisisi na ako. Ba't ko pa sinimulan to? Too late. You started it. Tahimik na nakaupo si Ina sa gilid ng kama habang hawak ang resulta mula sa kanyang OBGYN. Nanginginig ang mga daliri niya habang paulit-ulit minabasa ang nakasulat doon. Hindi niya alam kung paano sisimulan ang usapan kay Miguel. Naririnig niya ang yabag ng asawa mula sa sala. At ilang sandali lang pumasok na ito sa kwarto. Hey, what's wrong? Miguel, may problema. Agad ito naupo sa tabi niya. What do you mean? Problema? Are you sick? Umiling siya at pinahid ang luha sa pisngi. May PCOS ako. Sabi ng doktor, maliit lang daw ang chance na mabuntis ako. Baka hindi ako makabuo ng anak. Tumahimik lang si Miguel habang nakatingin sa kanya. Hindi niya mabasa ang ekspresyon nito. Mas lalo siyang natakot. I'm sorry. Ayoko ma-disappoint ka. Baka dumating yung araw na iwan mo ko dahil dito. Ina, stop saying that. Pero... No, listen to me. I married you because I love you. Hindi dahil lang gusto ko ng anak. Kung magkakaroon tayo, magiging masaya ako. Pero kung hindi, okay lang. It doesn't change how I feel about you. Humikbi siya at itinago ang mukha sa dibdib nito. You're just saying that para hindi ako ma-stress. No, I meant it. You're more than enough for me. Mas lalo siyang napaiyak. Pero ramdam niya ang katiwasayan sa bawat haplos ng asawa. Nang gabing yun, mas mahigpit ang yakap nito sa kanya bago sila matulog.
Maaga siyang bumangon para pumunta sa klinika. Hindi alam ni Miguel na nagpapaschedule na siya ng regular check-up at diet consultation. Gusto niyang labanan ng PCOS. Kahit maliit ang chance, gusto niyang subukan. Habang nasa harap ng doktor, nakikinig siya ng mabuti at isinusulat ang bawat advice mula dito. Tumatango siya at ngumingiti. Kahit sa totoo, mabigat ang pakiramdam niya. Ang importante, ma-maintain mo ang healthy weight mo. Kumain ka ng balanced meals. Paliwanag ng OB-GYN. Bawasan na stress, iwasan na sobrang sugar at processed food. Tumango siya at nagpasalamat dito. I'll do everything, Doc. Pag-uwi niya, nadat na niya si Miguel na naghahanda ng almusal. Nakasuot ito ng apron habang nagpiprito ng itlog. Natawa siya kahit may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ba't ka umiiyak? Did something happen? Hindi. Masaya lang ako. Thank you for being patient with me. You're worth it. Pagkatapos kumain, inilabas ni Ina ang listahan ng meal plan na binigay ng doktor. Miguel, tulungan mo naman ako dito. Kailangan ko sundan to. Kinuha ni Miguel ang papel at binasa ng mabuti. Alright. So, no junk food for you. No chocolates. Sad, no? I'll suffer with you. Kung bawal sa'yo, bawal din sa akin. Partners tayo, di ba? Natawa siya at kinurot ang braso nito. Di mo kaya. Alam ko mahilig ka sa dessert. Para sa'yo, kakayanin ko. Simula noon, sinamahan siya ni Miguel sa bawat check-up. Ang lalaki mismo nagluto ng pagkain ayon sa diet plan. At kahit busy sa trabaho, sinigurado nito may oras sila mag-exercise. Isang gabi habang naglalakad sila sa park, huminto si Miguel at hinawakan ang kamay niya ng mahigpit. Ina, I want you to stop worrying so much. If we have kids someday, I'll be grateful. If not, I'll still wake up every morning loving you the same. You are my family. You're all I need. Miguel naman, ba't mo naman ako pinapaiyak niyan? Because I love you. That's it. Isang taon nang lumipas at halos di makapaniwala si Ina sa naging takbo ng buhay niya. Naging mas disiplinado siya sa pagkain, pag-inom ng gamot at pag-aalaga sa sarili. Naging routine nilang mag-asawa ang pagpunta sa doktor. Ngunit sa mga nakaraang buwan, pinili ni Ina na wag sabihin ang bagong sikreto. Sa araw ng kanilang tunay na kasal, mas ramdam niya ang bigat ng bawat sumpang binitiwan nila ni Miguel sa isa't isa. Nakatitig ito sa kanya habang binibigkas ang panata. Sa araw na yon alam niyang mahal na mahal siya ng lalaking ito at yun din ang araw na pinili niyang ihanda ang sorpresa. Pagdating nila sa honeymoon suite, abala si Miguel sa pag-aayos ng gamit. Si Ina naman nakaupo sa kama. Pinagmamasa ng asawa habang nagpapalito ng damit. Pagod ka ba? Tanong ni Miguel. Medyo. Miguel. You okay? May papakita ako sa'yo. Huminga siya ng malalim at iniabot ang isang maliit na kahon. What's this? Open it. Binuksan ito ni Miguel at bumungad ang isang maliit na sonogram photo. Ina, is this? Yes, Miguel. I'm very pregnant. 3 months. You knew for 3 months and you didn't tell me? Humarap ito sa kanya ng seryoso ang muka. Napahorap si Ina dahil hindi niya inaasahan ang reaksyon nito. I wanted to surprise you. I thought you'd be happy. Of course I'm happy. But Ina, do you know how dangerous this could have been? You've been overworking, traveling, stressing out, and I had no idea. What if something happened to you or the baby? Namilog ang mga mata ni Ina at napayuko. Nakaramdam siya ng guilt. I'm sorry, I just wanted it to be special. After everything we went through. Umupo si Miguel sa harap niya. Ina, I'm not mad because you're pregnant. I'm mad because I wasn't there to protect you these past months. I should have been more careful with you. I'm sorry, Miguel. I really am. I thought I could handle it. Tumulo ang luha ni Ina at humikbi. Shh, it's okay. I'm sorry too. I shouldn't have raised my voice. Hinalikan nito ang buhok niya at pinisilang kanyang kamay. You and our baby are the most important things in my life right now.
Napasandal si Ina sa dibdib nito at ramdam niya ang tibok ng puso ni Miguel. I just wanted to see your reaction. I imagined you'd be happy. Ngumiti si Miguel at hinawakan ang pisngi niya. I am happy? Sobra. You don't know how much this means to me, pero next time, no more surprises, okay? Okay. Bumuntong hininga si Miguel at marahang hinalikan ang noo niya. Now I have 2 reasons to be overprotective. Overprotective ka na rin naman dati pa. Then expect double. I can't believe this. We're having a baby. Yeah, really having a baby. Buong gabi hindi siya tinantanan ni Miguel. Lahat ng galaw niya sinasamahan nito. Mula sa pagbubukas ng bintana, pag-aabot ng tubig, hanggang sa paglapag ng unan sa tabi niya. Miguel, kaya ko naman to eh. I know you can. Pero gusto ko ako yung mag-aalaga sa'yo. You've been carrying our baby for 3 months without telling me. I have to make up for that. You're ridiculous. Ridiculously in love with you? Anito at hinalikan ng kanyang pisngi. Karga ni Ina ang bunso nilang anak na mahimbing natutulog sa kanyang dibdib. Habang nakaupo siya sa mahabang sofa, nakakalat sa sahig ang mga laruan ng 3 pa nilang anak na masayang naglalaro kasama si Miguel. Hindi niya maiwasang mapangiti habang pinagmamasa ng asawa na nakaluhod sa sahig. Tinutulungan ng kambal na buuin ang malaking Lego tower na ilang beses nang gumuho. Papa, it's falling again! Reklamo ng panganay na anak na si Maya. Hawak ang piraso ng Lego na hindi niya maikabit. Calm down, sweetheart. Papa will fix it. Teamwork tayo, okay? Tahimik na pinagmamasa ni Ina eksena. Hindi niya maiwasang balikan sa kanyang isipan ng mga panahong halos sumuko na siya sa pangarap na magkaanak. Noon, tinanggap niya na baka hindi na siya maging ina dahil sa PCOS niya. Pero heto siya ngayon. May 4 na batang araw-araw nagbibigay ng ingay at saya sa kanilang bahay. Naputol ang pagmumuni-muni niya nang lumapit si Miguel. Are you okay? You look so serious. No, I'm just grateful. I didn't think this would be our life. Neither did I. But I prayed for this. Napangiti si Ina at bahagyang tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mata. Hindi ka nagbago kahit may 4 na akong anak at hindi na ako sexy. How are you still in love with me more than before? Hinawakan ni Miguel ang kamay niya at marahan itong pinisil. Because you're the woman I fell in love with. Your body may have changed, but you are still you. The woman who made my life meaningful. Besides, these marks, these curves, they're proof that you gave me the best gift in the world, our family. I still feel insecure sometimes. Parang hindi ko nakilala yung sarili ko sa salamin. Then let me remind you every day. You're the most beautiful woman I know. Walang ibang babaeng makakapalit sa'yo. Naramdaman niya ang init ng puso niya at parang bumalik ang kilig nung unang beses siyang pinakitaan ni Miguel ng tunay na pagmamahal. Napasandal siya sa balikat nito at pinagmamasan nila ang mga bata nag-aagawan sa laruan at tumatawa ng malakas. Miguel, thank you for choosing me every single day. No, Ina. I should be the one saying thank you for staying, for trusting me and for loving me, even when I didn't deserve it. Nagkangitian sila sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi natin kayang hulaan ang lahat ng mangyayari. Habang gumagalaw tayo sa mundo, may mga tao o pagkakataon na parang sadyang inilalatag para sa atin ng tadhana. Yung tipong akala mo aksidente lang, pero sa totoo, yun pala'y hakbang papunta sa mas malaking biyaya. Ang mga pagkakamali, kabiguan at hindi inaasahang pangyayari ang mismong susi para makarating tayo sa tamang tao, tamang lugar at mga tamang bagay na nakalaan para sa atin. Ang pag-ibig ay hindi lang pakiramdam. Isa itong desisyon. Desisyon na tanggapin ang isa't isa, ipaglaban ang relasyon, at manatili kahit di perpekto ang lahat. Hindi mahalaga kung paano nagsimula ang isang kwento. Ang mas mahalaga kung paano nyo piniling ipagpatuloy ito ng magkasama at hindi sumusuko kahit anong mangyari. The
end.